May nagtanong sa atin, Ma'am, yung sa shading po ba, dapat saktong-sakto? Bago ko sagutin yan, tuturuan ko muna kayo ng tamang shading. So, ayan, nag-drawing na ako para sa inyo. Mga chur, as much as possible, wag po muna kayong mag-shade agad sa Scantron. Ilagay niyo po muna yung Scantron ninyo sa inyong envelope para hindi po ito madumihan at hindi po mabakatan. Sa questionnaire po muna kayo magsagot para po madali niyong masasagutan yung mga tanong, lalo na po yung mahihirap. Kapag naman po marami pa kayong sasagutan at konti na lang yung oras, ganito po ang inyong gagawin. Huwag pa rin po agad kayong mag-shade sa Scantron. So, kunin nyo yung Scantron ninyo at ang gawin ninyo, markahan nyo lang ng isang straight line. Para kung sakaling nagkamali kayo ng sagot or gusto nyo baguhin yung sagot ninyo, madali nyo po siyang mabubura. Unlike kapag shinidan mo na siya, hindi mo na talaga siya pwedeng burahin. Or dapat maayos po yung inyong pagkakabura para po mababasa pa rin siya ng machine. Balikan natin yung tanong. Dapat ba ay saktong-sakto yung inyong shading? As much as possible po ay oo, para ma-ensure po natin na mababasa siya ng machine. Paano ba ako mag-shade? So, pag ako po ay nag-shade, ang una kong ginagawa, nagbabakod muna ako ng 2 lines dito sa gilid. Then, 4 hanggang 6 na stroke po ako. Hindi po ako nagbabox nung letters. Dati po ginagawa ko siya, pero na-realize ko, pag binabaksan ko yung mga letters, lumalampas ako. So, mas okay po yung puro straight line lang. 2 bakod muna sa gilid, then 4 hanggang 6 na stroke. Para po mabilis kayong mag-shade, dapat po yung pencil ninyo ay hindi matulis. Wag na wag nyo pong gagawin yun. Bago pala mag-board exam, tasahan nyo na at pudpudin nyo na yung lapis ninyo. Dapat yung lapis ninyo ay parang yung ginamit nyo na ng 1 linggo para po mabilis kayo mag-shade at hindi mabutas ang inyong Scantron. So, yun lang po. Sana po nakatulong. Bye!